Ipapaliwanag ko ang Shopify collection step by step, pati ang smart filters, merchandising, at sorting ng bestseller. Maraming stores ang gumagawa lang ng collections, then yun na yun. Pero malaking parte ito ng shopping experience. Kapag magulo ang collections mo, madaling malito ang customers at baka hindi nila makita ang best-selling products that you have to offer. I-six na natin yan. Ako si Eri ng Ika Mastery. Simulan na natin. What a collection actually does. A collection is simply a group product page inside of Shopify. Men's hoodies, new arrivals, o sale. Pero higit pa ito sa category lang. Lalo na kung bago ka sa e-commerce, mahalaga ang collections. Pinapadali nito ang pag-browse at paghahanap ng products. Una, inaayos nito ang products mo sa malinaw na sections para mas madaling ma-browse ang customers. Imbes na i-scroll lahat ng products mo, pwede silang dumiretso sa category na hinahanap nila. Mas hindi nalilito ang customers at mas madaling mag-browse. Isa pa, bawat collection may sariling page na pwedeng mag-rank sa search engines. Halimbawa, kapag may nag-search ng men's oversized hoodies, pwedeng lumabas ang hoodie collection page mo, hindi lang isang product. Kaya bilang pang-navigation ng collections, bahagi rin ito ng traffic strategy. At higit sa lahat, collections ang determine kung aling products ang makikita agad. Ang mga produktong nasa itaas ng collection page ang pinakapansinin at makiklik. Kakaunti lang ang shoppers na nag-i-scroll sa 50 items. Pinapansin lang ang nilalapit nila yung unang lalabas. Kaya sa collection setup, ikaw ang may control kung aling products ang mas mabibigyan ng visibility at clicks. Unang step, paggawa ng collection. Kung wala ka pang Shopify store, gamitin ang link sa ibaba para sa free trial. Mula sa Shopify dashboard, pumunta sa Products, pagkatapos Collections, at i-click ang Add Collection. May dalawang klase ng collections. Meron tayong manual at smart. Manual means you add products one by one. You physically select which items belong in that collection, and this works fine if you only have a few products or if you want very tight control over exactly what happens. Tapos, we have smart collections which are rule-based. Kaya imbes na isa-isang magdagdag ng products, magsiset ka lang ng rules. Halimbawa, pwede kang gumawa ng collection na hoodies at iset ang kondisyon sa product type. Dito makikita natin ang type. Then we can say is equal to hoodies. Ibig sabihin, lahat ng products na may product type na hoodie ay automatikong mapupunta sa collection na iyon. Ang tunay na advantage nito ay ang long-term scale. Kapag nagdagdag ka ng mas marami pang hoodies, kusa silang masasama sa collection. Kaya sa karamihan ng lumalaking stores, mas practical ang smart collections. Pinapanatili nitong maayos ang store mo at bawas ang manual work. Maglagay ng clear na title at maikling description na may keywords para makatulong sa search rankings. Dito, simple lang muna ang gagawin natin. Sa ilalim ng title, itatype ko ang hoodies. Huwag itong iwanang blanco dahil ito ang pangalan ng page na makikita ng customer at search engine. Sa description, pwede kang maglagay ng maikling sentence tulad ng Shop our hoodie collection featuring comfortable everyday designs. Hindi mo kailangan gawing komplikado. Simple at malinaw ay okay na. Ilarawan ng malinaw ang koleksyon at sa right side, mag-upload ng banner kung meron. Para sa demo, iiwan ko muna itong blanco. Ngayon, sa collection type, pipiliin ko ang Smart. Sa drop-down, nandito ang mga opsyon gaya ng title, type, category, at vendor. Gagamitin ko ang tags dahil nagsisilbi silang labels para sa bawat product. Isa rin ito sa pinakamadaling paraan para i-manage ang smart collections. Ipiliin ko ang tag at iset na equal sa hoodie, gaya ng nasa product tags ko. Simple lang ang sinasabi nito sa Shopify. Anumang product na may tag na hoodie ay otomatikong masasama rito. Kapag hindi lumabas ang product, kadalasan dahil hindi correct ang tag o mali ang spelling. Tandaan, literal ang treatment ng Shopify sa tags, kaya magkaiba ang hoodie at hoodies. I-save ko muna ito for now at makikita mong lalabas na ang hoodie sa ilalim ng products dahil ang condition natin ay tag equals hoodie. Ang importanteng tandaan dito ay ang pagiging consistent.
Kung hindi pa rin ito nag-pop up, balikan mo ang product na iyon. Buksan ang product at sa tag section, ilagay ang hoodie. Kapag tama ang tag, lalabas na ito sa collection na ginawa mo. Balik tayo sa hoodies collection at makikita mong nakasave na ito. Kapag nilagyan mo ng hoodie tag ang product, kusa na itong lalabas sa collection. Kaya habang nadadagdagan ng products mo, automatic din na-update ang collection. Smart filters. Na yung may collection ka na, gawing mas madali ang pag-shop. Ayaw ng karamihan na mag-scroll for too long, kaya malaking help ang filters para mas mabilis nilang mahanap ang gusto nila. Ang size, color, presyo, at availability ay helpful para mas mabilis mahanap ng customers ang gusto nila. Kapag mas madali ang paghahanap, mas malaki ang chance na bumili sila. Sa Shopify, nasa search at discovery mo isa-set kung aling filters ang makikita sa store mo. Panapilihin mong simple. Maraming store owners ang naglalagay ng sobrang daming filters, pero madalas mas nakakalito lang ito. Magsimula sa size, color at price, tapos magdagdag na lang kung talagang kailangan. Habang dumarami ang products mo, mas nagiging mahalaga ang filters. Mas madaling makahanap ang customers ng gusto nila at hindi sila na-overwhelm sa dami ng options. Ang goal ay matulungan ng customers na mabilis mahanap ang gusto nila para mas mabilis din silang maka-checkout. Ngayon naman, merchandising. Malaki ang epekto nito sa sales dahil mas mahalaga ang arrangement ng products kesa sa inaakala ng karamihan. Karaniwan, unang kiniklik ng customers ang mga unang products na nakikita nila, kaya ang nasa itaas ng collection page ang madalas nakakakuha ng pinakamaraming clicks at sales. Sa collection settings, pwede mong isort ang products ayon sa date, price, sales o manual arrangement mo. Bawat sorting option ay nakakaapekto sa experience ng customers mo. Kung nagsisimula ka pa lang, maganda ang manual sorting dahil ikaw ang may control kung aling products ang mauuna, tulad ng bestsellers mo. Kapag may sales data ka na, pwede kang mag-sort ayon sa best-selling products. Pero kung bago pa lang ang store mo, mas okay muna ang manual sorting. Sa ganitong setup, unang makikita ng customers ang products na talagang mabenta. Maliit na pagbabago lang ito, pero pwede itong magbigay ng mas maraming clicks. Kung bago pa lang ang store mo at wala pang data, mag-manual sort muna at ilagay sa unahan ang pinakamaganda o pinaka-profitable mong products. Pabor sa'yo kung iyong bestsellers ang unang makita habang inaalam mo pa ang gusto ng customers. Kapag may regular na benta na, ayusin ito according sa bestsellers. Sa puntong iyon, makakatulong na ang Shopify data because it reflects real customer behavior. Imbes na manghula, ibase mo ang ayos sa sales data. At syempre, pwede mo rin itong i-adjust depende sa goal mo. Kung may promo ka o gusto mong maubos ang stock ng isang product, ilagay mo muna ito sa itaas para mas mapansin agad. Huwag random ang ayos ng products. Mas maraming visibility, mas maraming clicks at sales. Habang lumalaki ang shop mo, mas okay na hati-hatiin ang product sa iba't ibang collections kaysa ilagay lahat sa isa. Mas okay ang mas maliliit at specific na collections para mas madaling mag-browse ang customers. Halimbawa, pwede kang magkaroon ng collections para sa oversized hoodies o sale items. Mas mabilis matutulungan ng customers na mahanap ang gusto nila. Maganda ito dahil bawat collection nagiging sariling landing page. Kapag may naghahanap ng specific na style, diretso na sila sa tamang page. Mas maganda rin ang user experience at mas may chance kang lumabas sa search results. At gamit ang product tags, madali kang makakagawa ng bagong collections. Hindi mo kailangan magsimula from scratch. Magdagdag ka lang ng bagong collection at Shopify na ang bahala sa iba. Common collection mistakes. Let's quickly cover a few common mistakes so you avoid them early. The first is creating too many collections that overlap or feel almost identical. Kapag hindi malinaw ang mga kategory, nakakalito ang pag-navigate para sa mga customer. Make sure na clear at madaling maintindihan ang collections mo. Pangalawa, huwag pabayaan ang arrangement ng products. Kapag nakatago ang bestsellers mo, mas kaunti ang makakakita nito. Tandaan, madalas unang pinitingnan ng tao ang mga first na nagpa-pop up. Pangatlo,
Huwag gawing komplikado ang description. Isang maikling line tungkol sa laman ng collection ay enough na. Gawing simple at malinaw. Hindi lang pang-group ng products ang collections. Sila ang guide sa customers kung ano ang makikita at madidiscover nila sa store mo. Tumutulong ang filters para mas mabilis makahanap ng gusto ang customers habang merchandising at sorting ang naglalagay ng tamang products sa unahan. Kapag maayos ang collections mo, mas madaling mag-browse at bumili ang customers at mas maayos ding tingnan ang store mo. At yan ang kumpletong walkthrough mo sa Shopify Collections mula setup hanggang smart filters, merchandising at bestseller sorting. If you don't have a Shopify store yet, I will leave a link below so you can start one and follow along. Kung nakatulong ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang e-commerce tutorials. Ako si Erin ng Ecom Mastery. Salamat sa pananood at magkita tayo sa susunod na video.